baka mawala ang sex life mo. Power posting, effective nga ba? Gaano nga ba ka-effective ang power posting na sinasabi nila na effective daw? Dahil sinubukan ko. Sinubukan kong gawin sa loob ng isang araw sana. So, inumpisan kong nag-post ng 7. Tapos, ang susunod sana ay kahit man lang 9, and then 10, and then onwards. Kaya lang, hindi kinaya ng powers ko. Kahit pa pagsama-samahin ng kilikili powers ng mga kapitbahay, hindi talaga kaya. Hindi talaga kayang power posting ng mga kagaya ko na may ibang ginagawa or may ibang trabaho. Okay lang sana siguro kung single ako, wala akong mga anak, tapos ang ginagawa ko lang ay mag-promote ng video, mag-affiliate. Pero sa mga kagaya ko na housewife, mga nursing mom, mga working student, naku, hindi talaga pwede, nakaka-drain. At ang power posting for me is power consuming and time consuming. Tsaka na-realize ko, kapag ginawa ko yung power posting, baka hindi na ako makagawa ng quality or maganda na content or video or promotional videos. Siyempre, doon sa paggawa ng video, pag-edit ng video, mapupunta lahat ng oras mo. Wala ka ng oras mag-isip. Kaya, hindi para sa atin siguro, yung power posting. Kasi isipin mo nga, paggawa pa lang ng video, pag-edit pa lang, ng oras, mauubos ng halos 2 oras o 3 oras, lalo na pag mahabang video, di ba? Lalo na kung every hour ka mag-post, saan doon yung oras mo para gumawa, para mag-isip. Tsaka paano ka makapag-isip, di ba? Kaya for me, mas maganda, bigyan mo na lang yung sarili mo ng oras magkape at habang nagkakape, mag-isip. Pero kung kaya mo naman, edi go, congratulations. Pero sa akin at sa mga kagaya ko, nako, huwag nyo nang ipilit, huwag na nating ipilit. Kasi pag pinilit natin, wala na tayong oras kumain, magkape, pati umebak, wala na. Tapos yung mga may jowa, nako, mawawala ang love life mo pag pinilit mo yung power posting. At saka sa mga married o may asawa dyan, pag pinilit mo ang power posting, nako, baka mawala ang sex life mo.